pakiramdam natin? Kasi alam ko medyo mabigat, no, ang storya natin ngayon, Doc Camille. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating single parent? Okay, alam mo sana pagdating dito kailangan din ng legal action ano, pero kasi hindi na natin siguro dahil wala naman na yung lalaking yun, so okay lang. Pero anyway, ito yung tinatawag natin na pwedeng makonsider natin na battered wife syndrome or yung tinatawag nating battered woman syndrome. Bakit ganito? Kasi kumisan, may mga pagkakataon sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, ang tendency kahit na mali siya, ang sasabihin mo, ako'y may mali, ako'y magtitiis. So, ang mangyayari, pagdating sa ganun, nagdaduda ka na rin sa sarili mo na, ako nga ba talaga, di ba siya na yung nanuntok sa akin, siya pa yung nanakit ng ganito, yung mga pinagagawang ganito, pero kaya siguro nagkaganon kasi ako yung may mali. So, napansin mo, natiisin niya yung mga ganon. So, hindi ibig sabihin, DJ Ana, na para lang din sa mga bata. Kumisan kasi, nagkakaroon ng self-doubt dahil nga doon sa pangyayari na namamas siya dahil because of sa pagmamahal mo dun sa taong yon. Pero, tatandaan natin, no, yung mga taong may mga gantong pag-iinom, tinatawag nating alcohol intoxication disorder, talagang may mga pagkakataon, iba, pagkatapos uminom, natutulog, o kaya naman may nanggugulo. Pero mayroong ibang tao talaga, ang focus, pag yung, halimbawa, pinigilan mo lang ng konti, kung nadi-displace yung anger nila. Kaya nga, kumisan, may mga pagkakataon, yung mga karelasyon nila, nagiging punching bag, parang mga ganon. Tapos, palalabasin nila na kinabukasan, wala naman ako yung sobrang bait. Kaya ikaw na naman, babalik ka na naman dun sa tao yun. Kasi sasabihin niya, oy, nasaktan ba kita? Naku, sorry, ganyan. Tapos susuyuin ka. So, parang nagiging cycle of violence ito. So, yun yung nakakalungkot. Pero ang maganda dito kasi umabot sa punto si Carrie na nagkaroon ng self-realization. Kasi kung walang self-realization, kumisan yung mga ibang tao pa yung pwedeng tumulong sa kanya. Kung talagang sasabihin ng mga kaibigan niya, I think it's about time na mag-seek ka ng professional help dahil kasi parang mali na yung nangyayari sa'yo. Ang mahirap lang dito, baka sa susunod ng karelasyon niya na, di ba sabi niya 6 years yon, baka yung sa susunod ng karelasyon niya, gusto niya in control of the situation. Pag naging in control of the situation naman siya, baka kukuha siya ng, hindi ko naman sinasabing substandard na, na relationship, pero ang punto dito, ayoko na nung ganito. So, mas magiging malakas ako. Pero wag naman sana umabot sa punto na maging man-hater siya. Kasi merong iba pagdating sa ganyan, nagiging man-hater. Yes. Basta ang iniisip nila, kung di mo mahal yung mga anak ko, sorry ka na lang. Diba? Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Ang maganda lang dito, binibigyan pa rin niya ng pagkakataon ang pagmamahal ng isang magiging future na karelasyon.